Espiritu ng Diyos sana ay siyang ating tinanggap. Ng Diyos Ama'y matawag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay pinagdiriwang din natin ang pandaigdigang araw ng mga lolo't, lola at mga nakakatanda. Pakisabi nga muna sa katabi ninyo, matanda ka na. Bakit ba hirap tayong tanggapin na tayo ay matanda na o tumatanda na? Anong problema sa matanda
O baka sadyang may problema ka nga, ngayong matanda ka na. Kasi ang inaasahan sa atin, habang tumatanda tayo, habang nagkakaedad tayo, nagkakaroon tayo ng wisdom o karunungan. Hindi tayo pwedeng tumanda lang sa edad, tumanda lang sa itsura, pero wala tayong pinagkakatandaan. Hindi pwedeng puro lang tayo senior citizen para ma-avail natin ang 20% discount at magdidiman tayo na dapat may discount. Kasi ang mahalaga, tumatanda ng may pinagkakatandaan. Ibig sabihin, mayroong mga natutunan sa atin pong mga naging karanasan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, tumanda kang mabuti. Hindi ko na alam, no? Kasi dati, nung ako po ay dito pa naka-assign sa Quiapo, ang mga nasa unahan, mga senior citizen. Ngayon, hindi ko alam, senior citizen na ba ito mga ito? Pero mahirap po yun, ha? Mahirap yung gagamitin natin yung pagiging matanda natin para makapag-demand tayo ng respeto. Na para bang sundin nyo ako kasi matanda na ako. Irespeto nyo ako kasi matanda na ako. Hindi ganun yun. Kasi, siguro maganda ring suriin na kung ikaw, kung sakasakali, ikaw ay matanda na, tapos walang lumalapit sa iyo, magandang tanungin ang sarili, bakit walang lumalapit? Baka naman kasi tumatanda ka, pero bunganga ka naman ng bunganga. Matanda ka, pero sigaw ka naman ng sigaw. Matanda ka, pero mura ka naman ng mura. Paano ka kagigiliwan at paano ka pupuntahan para magpa-advise ang mga kabataan kung hindi nila nakikita sa iyo? Marami dito sa Quiapo, naglilingkod dito, tumanda na't lahat. Hindi pa nga ako pinapanganak, nandito na, nagsiserve na. Pero may natutunan ba? At mayroon na bang naibabahagi? Lalong-lalo na pagdating sa pagpapakita ng halimbawa ng tamang pananalangin. Mga lolo't lola, taas kang kamay ng mga lolo't lola dito. Nahiya na naman. Wala ka ng ngipin, puti ng buhok mo, nahiya ka pa rin magsabing lolo o lola ka na. Pero sa mga karanasan natin noon, di ba, naalala nyo ba, ang nagtuturo ng na paano tayo magdasal, lolo't lola. Ang mga lolo't lola ang mag-aaya o magdarasal na tayo o kaya naman o linggo ngayon magsisimba tayo. Sila ang mga nagiging gabay natin para matuto tayong magdasal. Hindi ko alam, saan nyo ba natutunan magrosaryo? Saan at kanino nyo natutunan magdebosyon sa Poong Jesus Nazareno? Kung sa mga lolo't lola, natutunan ito at ipinasa, ipinamana, salamat sa Diyos. Salamat sa iyo. May iiwanan kang pamana. Mga lolo't lola, huwag niyong pag-aksayahan na pag-ipunan ang mga ipapamanang bahay at lupa, pera o kung anumang mga ari-arian dahil baka yan pa ang pagsimulan ng paghihiwa-hiwalay ng inyong mga anak o maging ng inyong mga apo, baka yan pa ang pag-away-awayan. Pero kung tuturuan nyo sila na magdasal sa Poong Jesus Nazareno, mas magiging maayos ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Ang ipamana mo, dasal. Dahil naniniwala at dapat pa rin tayong maniwala na the family that prays together. So ilan pa ba ang pamilya, mga magulang? Ilan pa ba sa inyo ang may lakas ng loob na sama-sama kayong magdasal? Wala na. Uwian na.
Ang isang nangyayari, hindi sa pagdarasal sabay-sabay, kundi sabay-sabay, kanya-kanyang gadgets, kanya-kanyang hawak ng cellphone, kanya-kanyang laro, kahit nga sa panonood, kanya-kanyang TV. Maging sa pagdarasal, napabayaan na ito. Kaya nga ngayong linggong ito, tinuturo sa atin yung kahalagahan ng pagdarasal. Lumapit ang mga alagad ni Kristo, no, sa Poong Nazareno, turuan mo kaming manalangin. Kasi ito ay nakikita ng mga alagad kay Jesus na nananalangin siya maging sa madaling araw kung ano man ang gawain ni Jesus. Bago, habang at matapos gawin ni Jesus ang kanyang misyon, hindi nawawala sa kanya ang magdasal. Kaya ito, lumapit sila kay Jesus at tinuruan naman sila ni Jesus ng tamang pananalangin. I'm sure lahat kayo may dinadasal sa Poong Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, i-push mo lang yan. Push mo lang ng i-push. Di ba? Ano nangyari sa unang pagbasa? Sa aklat ng Genesis. Itong si Abraham. Kasi ang sabi ng Panginoon kay Abraham, gugunawin ko na ang Sodom at Gomorrah dahil sa kanilang mga gawain, pagiging makasalanan, gugunawin ko na ang Sodom at Gomorrah. Pero ano sabi ni Abraham? Lord, kung mayroong 50, gugunawin mo pa ba? Hindi na. Kung may 40, hindi na. Kung 30, 20, hindi na. O huli na lang, Lord. Kung may 10, gugunawin mo pa ba? Hindi na. So, push lang ng push. Para pakinggan ka at para ibigay sa iyo ng Panginoon yung hinihiling mo. Kung yan ay para sa iyo. Nagkataon lang, wala pa sa 10 ang matino doon sa Sodom at Gomorrah, kaya nangyari ang hindi dapat mangyari. Ang maparusahan ang mga taga-Sodom at Gomorrah. Pangalawa, sa ating pong narinig na ebanghelyo, mahalaga po na ini-establish natin yung ating relasyon. Kaya nga ang sabi ni Kristo, ganito kayo mananalangin. Ano ang pinakaunang salita? Ama. Sabihin nyo nga po, Ama. So, ini-establish yung relasyon. Kasi mas magiging magaang, mas magiging madali kung lalapit tayo sa ating Panginoon bilang mga anak at siya ay tatawagin nating Ama. Pero mo sabi ni Kristo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. So hindi pwedeng bigla lang tayong lalapit, hihingi tayo ng kung ano-ano at magdidiman tayo na dapat ibigay ito sa atin. Pero, yun nga, sabi ko kanina, i-push mo lang ng i-push sa Nazareno. Isang araw, makukuha mo din yan. Kung paanong sinabi ni Kristo, humanap ka, makakahanap ka. Pumatok ka, pagbubuksan ka. Ibig sabihin, yung dasal mo, lagyan mo at sabayan mo ng pagkilos. Hindi pwedeng, Lord, bigyan mo ko ng trabaho, babagsak yan dito. Hindi. Karamihan nga sa atin dito ang lumalapit, nagdadala ng inyong mga passport, mga papeles, at kung ano-ano pa. Kahit nga ballpen, lapis, mag-i-exam bukas, gusto nyong pabasbasan kasi gusto nyong magkatrabaho. Nakailang balik ka dito at isang araw, ibinigay sa iyo ng Nazareno. Pero kadalasan naman, nakakalimutan naman natin magpasalamat. Nakakalimutan naman nating pahalagahan yung ibinigay sa atin o tinugon na panalangin sa atin. Huwag mong sayangin. Pinagpaguran mo yan. Huwag naman yung bigla na lang mawawala din.
Pero yun nga po, no? Muli, tinuturo sa atin. At ang paalala sa atin, yung taong madasalin. Ito pa ang paalala, no? Hindi lahat na nagpupunta ng simbahan ay talagang nagdadasal. Kasi ang paalala sa ikalawang pagbasa, nagkakaroon ng pagbabago sa taong nagdarasal. Nababago nito. Nababago tayo at nababago nito kung sino man yung gusto nating ipagdasal. Makapangyarihan ang dasal. Huwag mong mamaliitin. Huwag mong babaliwalain, pero huwag kang panghihinaan kung sakaling medyo natatagalan ang hinihiling mo. Pero basta, i-push mo lang ng i-push hanggang dumating ang sagot ng Diyos sa iyong panalangin. Amen.